Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa isang subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Apoy sa Dugo. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Mga minamahal na manonood, handa na ba kayong saksihan kung hanggang saan aabot ang galit ng isang ina at kung sino ang handang magsakripisyo alang-alang sa pamilya? Sa susunod na sumasabog na kabanata, isang buhay ang nakabitin sa nakakatakot na desisyon. Nagkatugma si Ashley kay Jasmine upang mailigtas siya. Ngunit sa halip na pag-asa, ito ang magpapaliyab ng pinakamalaking digmaan nina March, Paulo at Thea. Habang tumitindi ang tensyon, desperadong nakiusap sina Paulo at March. Sa wakas, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Mabuting balita, perpektong tugma si Ashley kay Jasmine. Dumating ang mensahe kay Paulo, sinasabing ito na marahil ang himalang magliligtas sa kanilang anak. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Matagal nang itinakda ni Thea ang kanyang kondisyon. Pumayag siya sa pagsusuri, ngunit hinding-hindi niya papayagan ang operasyon. Dito nagsimula ang matinding banggaan ni na Edward at Paulo. Sa pasilyo ng ospital, nagmakaawa si Paulo para sa buhay ng kanyang anak habang malamig na ipinaalala ni Edward ang lahat ng kasalanan at kabiguan ng nakaraan. Ito ang iyong karma. Mariin niyang sambit. Malinaw ang sinabi ni Edward. Hinding-hindi nila isusugal ang buhay ni Ashley para lamang bayaran ang mga pagkakamali ni na Paulo at March. Samantala, ginamit ni Greg ang kanyang kapangyarihan upang gipitin ang pamilya. Naramdaman ni Thea na wala na siyang kakampi. Sa huli, sa desperadong pagtatangkang protektahan ang kanyang anak, ginawa ni Thea ang pinakamapanganib na hakbang. Tumakas siya kasama si Ashley. Nakita natin ang kanyang emosyonal na pagmamaneho sa isang pulang pickup truck. Si Ashley sa kanyang tabi, litong-lito at takot. Nais ni Thea na ilayo ang kanyang anak, malayo sa gulo ng Torre Campo. Ngunit hindi sumuko si Paulo. Hindi niya hahayaang mawala ang tanging pag-asa ni Jasmine. At sa kalsada, sumiklab ang marahas na banggaan. Isang itim na SUV ang humarang sa kanilang daan. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagbanggaan ang mga sasakyan, desperadong mga magulang, at isang pagsubok kung sino ang mas matapang, sino ang mas desperado. Susuko ba si Thea o pipiliin niyang lumaban upang ipagtanggol ang kanyang anak? Samantala, sa ospital, patuloy na nakikipaglaban si Jasmine para sa kanyang buhay. Palakas ng palakas ang mahina at mabagal na tunog ng monitor at walang tigil ang pag-iyak ni March. Wasak ang puso ng isang ina habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang kanyang anak. Bawat nasasayang na segundo ay katumbas ng pagkawala ng buhay ni Jasmine. Sa huli, nananatiling nakabitin ang pinakamalaking tanong. Nakasalalay ang kapalaran ni Jasmine sa bagong kondisyon. Alin ang mananaig? Isang inang handang lumaban hanggang huli para sa kanyang anak o isang pamilyang kumakapit sa huling sinag ng pag-asa? Ngayon, sinabi ni Thea kay Ashley na kung tunay niyang nais tulungan si Jasmine, may mabigat na kapalit. Ngunit ano ang kapalit na yon? Hihilingin ba ni Thea ang buong mana ng Torre Campo? Gigibain ba niya si March upang angkinin ang lahat? O sa huli, aangkinin ba niya si Paulo para sa kanyang sarili? Naitakda na ang linya ng labanan. Ang susunod na kabanata ang magpapasya hindi lamang sa buhay ni Jasmine, kundi sa kapalaran ng buong pamilya. Naitakda na ang linya ng labanan. Ang susunod na kabanata ay magpapasya hindi lamang sa buhay ni Jasmine, kundi sa kapalaran ng buong pamilya. Dito magsisimula ang pinakamatindi at emosyonal na banggaan. Magtatagumpay ba si March sa kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina upang mailigtas ang kanyang anak? O mananaig ba ang galit at paghihiganti ni Thea? Sa mga nagdaang pangyayari ng House of Lies, nasaksihan natin ang matinding kawalan ng pag-asa ni na March at Paulo habang si Jasmine ay nakikipaglaban sa kamatayan. Ang tanging pag-asa nila ay si Ashley.
ang nag-iisang tugma. Ngunit humarang si Edward. Anuman ang pakiusap ni Marge, mariin niyang idineklara na hinding-hindi niya isusugal ang kaligtasan ni Ashley para sa buhay ni Jasmine. Para kay Edward, si Ashley ay hindi spare part na maaaring gamitin anumang oras ng pamilya, Torre Campo. Lalong nagngit-ngit siya nang subukan ni na Greg at Regina na kontrolin ang sitwasyon gamit ang kapangyarihan at salapi. Nanatiling tanong, hanggang saan kayang lumaban ang isang ina para sa buhay ng kanyang anak at hanggang kailan magpapadala ang isang pamilya sa manipulasyon ng yaman at kapangyarihan? Dito susubukin ang tunay na hangganan ng pagmamahal, paghihiganti at sakripisyo. Nang ialok ni Greg ang 150 milyon kapalit ng pagliligtas kay Jasmine, itinuring ito ni Edward bilang matinding insulto. Para sa kanya, malinaw ang mensahe. Iniisip ng pamilya Torrecampo na mabibili ng pera ang kaligtasan ng kanyang anak. Tumugon si Edward ng mariing banta. Kung pipilitin nilang gawing donor si Jasmine, magsasampa siya ng malaking kaso laban kina Marge, Paulo at sa buong pamilya. Ang pagtangging ito ang nagpasiklab ng mas madugong tunggalian. Itinuring ni Greg ang pagtutol ni Edward bilang matinding kahihiyan. Mga kwentong tulad nito, ang mga pangakong hindi natupad ang nagiging ugat ng pagkawasak. Bilang patriarka ng pamilya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan nang walang awa. Ipinahayag niyang aalisin si Edward sa mana. Malinaw ang mensahe. Salungatin ang desisyon ng pamilya at magbabayad ka ng presyo. Sumabog ang mainit na debate sa mansion. May ilan na nagsabing ang ginawa ni Edward ay hindi kawalang galang, kundi paninindigan ng isang tunay na magulang na nagpoprotekta sa kanyang anak. Hindi inaasahan, lumapit mismo si Jasmine. Sa kabila ng pagtutol ni na Edward at Thea, ipinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. Sa kanyang pag-uusap kay Alexander, ibinunyag niya ang kanyang galit. Ang kanyang buhay ay palaging kontrolado ng iba. Idineklara ni Jasmine na tunay niyang nais tumulong at ang kagustuhang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya kayang makita ang kanyang kamag-anak na namamatay habang wala siyang ginagawa. Kaya sa darating na kabanata, masasaksihan natin ang paghihimagsik ni Jasmine, palihim niyang susuwayin ang utos ni Edward at makikipagplano kay Alexander upang ituloy ang operasyon nang masiguro ang kaligtasan ni Ashley. Nanatiling tanong, kaninong lakas ang mananaig? Ang matatag na proteksyon ng isang ama o ang matapang na sakripisyo ng isang anak? Ang paghihimagsik ni Jasmine ang babasag sa huling marupok na pundasyon ng pamilya. Kapag natuklasan ni Edward na palihim na pinili ni Jasmine na maging donor, sasabog ang kanyang galit, hindi na mapipigilan. Totoo ngang magsasampa siya ng kaso. Tuluyang babagsak ang pamilya Torrecampo. Ngayon, tanong na lamang, paano haharapin ni na Marge at Paulo ang puot ni Edward? Isusugal ba nila ang lahat upang mailigtas si Ashley, kahit kapalit ang tuluyang pagkawasak ng pamilya? Lalong lumalalim ang mga sikreto at sigalot ng pamilya. Hindi maaring palampasin ang mga susunod na pangyayari. Ang paghihimagsik ni Jasmine ang magiging pinakamalaking pagliko sapagkat pinili niyang magligtas ng buhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa pagprotekta sa isang kamag-anak, kundi tungkol sa pag-angkin ng kanyang kalayaan at tapang. Sa huli, haharapin ng mga manonood ang sukdulang tanong, tama ba si Edward na protektahan si Jasmine kahit kapalit ang kamatayan ng iba? O tama ba si Jasmine na suwayin ang utos ng kanyang ama upang magligtas ng buhay? Dito, mabubunyag ang tunay na hangganan ng pagmamahal, awtoridad at sakripisyo. Pagkat ang mga pangarap na hindi natupad ay nagiging sumpa. Sa bawat pag-alala, para bang muli niyang nawawala si Luigi. At dito, nagsisimula ang pinakamalaking tanong. Sino ang tunay na nagtatago ng pinakamadilim na lihim? Ang lantad na umiiyak o ang tahimik na nilulunod ng galit?
Narito ang pinakanakakatakot na twist. Paano kung si Mikay ay may huling pag-uusap kay Luigi na hindi niya kayang ibahagi kaninuman? Paano kung may sinabi si Luigi na unti-unting bumabalik sa kanyang alaala? Mapapansin kung gaano katiyak ang kanyang mga alaala. Ang cockpit, ang eroplano, ang pangako. Hindi ito ordinaryong nostalgia. Para bang kumakapit siya sa huling piraso ng pag-iral ni Luigi. Habang ang pamilya ay pilit na nagpapatatag, lalong nagiging misteryoso si Matthew. Sapagkat madalas, ang pinakatahimik ay siyang may pinakamalalim na sugat. Palaging maingat si Matthew sa kanyang mga salita, kontrolado ang emosyon. Ngunit alam natin, ang mga taong sanay magtago ng sarili ay madalas siyang tuluyang nababasag sa pinakanakakatakot na paraan. Kung titingnan mo, bihira niyang banggitin ang pangalan ni Luigi. Para bang sinasadya niyang iwasan ito. Sang bersikulo, kaunting aliw, maskara ng lakas, ngunit walang direktang emosyon. At dito lumalaki ang takot, sapagkat madalas ang taong pinakakaunti ang sinasabi ay siyang pinakanalulunod sa pagkawala. Habang lumalalim ang gabi, lalo ring bumigat ang atmosfera sa loob ng bahay. Walang sigaw, walang galit, ngunit bawat tunog, kahit ang kalansing ng kutsara, tila kayang magpabagsak ng luha. Biglang tumingin si Mikay sa bakanteng upuan. Walang nagsalita, ngunit sa sandaling iyon bumalik ang lahat ng alaala. Tawanan, sabayang pagkain, maliliit na pangarap, at marahil ang huling araw na sila'y magkakasama. Ang pinakamahirap na katotohanan. Ang kalungkutan ay hindi nagtatago sa malalaking eksena, kundi sa maliliit na sandali. Ang huling pagkain, ang huling tawag, ang huling pangakong naputol bago matupad. At tila may isa pa sa pamilya na hindi pa rin matanggap na wala na si Luigi. Hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi dahil naniniwala silang kasalanan nila ito. Dito, nagbago ang imahe ni Mikay. Sa kanyang mga luha ay hindi lamang kalungkutan, kundi pagkakasala. Sa bawat alaala, iisa ang tanong, may mali ba akong nagawa? At kapag sinimula ng isang tao na sisihin ang sarili sa pagkawala ng mahal sa buhay, ang sakit ay hindi na ordinaryong kalungkutan. Ito na ang simula ng pagkawasak. Ang pinakanakakatakot ay habang abala ang lahat sa pagpapagaling ng sariling sugat, walang nakapansin na may isa sa kanila na unti-unting nawawala ang sarili. At dito lumitaw ang pangamba. Marahil sa susunod, hindi lamang alaala ni Luigi ang babalik, kundi isang katotohanang kayang wasakin ang natitirang ugnayan ng pamilya. Kaya't nananatiling tanong, tunay bang may lihim na itinatago si Mikay tungkol kay Luigi? Bakit napakatahimik ni Matthew? Ano ang nangyayari sa loob niya? At kung ikaw si Mikay, kaya mo bang mabuhay araw-araw na dala ang pangakong hindi na kailanman matutupad? Habang lumalalim ang katahimikan ng kwentong ito, lalo ring lumilitaw na ang pamilya ay nagtatago ng pinakadelikadong lihim. Isang lihim na kapag nabunyag, kayang basagin ang lahat. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.